Magandang umaga mga kaibigan. Tayo ngayon ay nagdiriwang ng All Saints Day, November 1 at All Souls Day, November 2. So ano po ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang November 1 po ay All Souls Day ay ipinagdiriwang natin at ginugunita ang mga kaluluwa na nandoon na sa langit or nag-i-enjoy na ng beatific vision, which only God knows who they are. And ito yung tinatawag natin ng mga santo, mga santa, whether they are canonized by the church or maybe unknown to the church but known to God. At sa November 2 ay All Souls Day ay ginugunita natin yung lahat ng mga bininyagan na namatay na, subalit ay nandoon pa sila sa state of purgatory. Kumbaga nasa transition period na they have to repay the temporal punishment for their sins. Kaya dyan po ang pagkakaiba ng November 1 at saka November 2. Ngayon, sino ba ang makapagsasabi sa atin na ang isang kaluluwa ay nasa langit na o nasa purgatorio o ito ay hindi nakarating sa kaligtasan? Ito po ay wala sa ating kamay. So, ibig sabihin, hindi natin masasabi for certainty kung nasaan talaga yung mga kaluluwa sapagkat hindi naman tayo ang huwes, kung hindi ang judge natin ay ang Panginoong Diyos. And in what way this judgment will come is known only to God, because no one can know the mind of God except God Himself, because we are only creatures, we are finite creatures, and our understanding is limited. So yun ang yan ang aking pagpapaliwanag dyan sa mga bagay na yan. Kaya yung iba nagsasabi na sila raw ay ligtas na, pero hindi po natin yan masasabi sapagkat ang ibinibigay sa atin ng Panginoon ay ang pananampalataya at ang tinatawag natin na pag-asa o kaya hope na tinatawag natin sa English. Okay. So, umaasa tayo na tayo ay umaasa tayo na tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. At itong pag-asang ito ay binibigyan buhay ng ating pananampalataya. Okay. Pero to say na tayo ay mapupunta sa langit na walang problema o mapupunta tayo doon na sure tayong talaga, ay hindi po natin yun masasabi sapagkat that kind of judgment belongs to God only, and we do not want to hindi natin gustong saklawan ang kapangyarihan ng Panginoon, subalit tayo ay buong pagtitiwala na umaasa sa Panginoong Hesus, buong tiwalang umaasa sa kabutihang loob ng ating Ama at sa kanyang pagmamahal na tayo ay kanyang dadalhin doon sa kanyang kaharian na ipinangako niya sa atin. So, maraming plano ang Panginoon, at kung tayo ay nagbabasa ng Biblia, ay makikita natin doon ang mga plano niya, yung eschatological. But suffice it to us that this All Saints Day and All Souls Day reminds us to pray for our dead. Kasi hindi naman natin alam kung nasa langit na sila o nasa purgatorio. But if we pray for the dead, we are invoking the mercy of God, not only for them but also for us. Yan. So sapagkat ang tinatawag natin na communion ng church, kaya di ba sa Apostles' Creed meron tayo doon na part na I believe in the Holy Spirit, I believe in the Holy Catholic Church, I believe in the communion of the saints. So, ang ibig sabihin doon ng communion of the saints, yun ang pagkakaisa. Ibig sabihin doon, may band na nagkukonek sa lahat ng mga bininyagan o kaya miyembro ng Santa Iglesia. Tayo man ay buhay dito sa lupa o namatay na. Yan, meron tayong band na nagkukonek sa atin. Kaya nga, merong theological terms na ginagamit dyan. Yung sinatawag natin na the church militant, the church triumphant, and the church suffering. Yung church militant, tayo yon, nandito pa sa lupa na nakikibaka sa mga pagsubok at sa mga kaaway ng ating pananampalataya at nakikibaka sa mga sa pwersa ng kadiliman. At meron din tinatawag na the church suffering. Ito yung mga kaluluwa na sila ay ligtas, kumbaga, but
meron silang mga pinagbabayaran pa, yung tinatawag natin na temporal punishment for sin. So they have to cleanse themselves and be cleansed by God from His justice. Then pangatlo, yung tinatawag natin na triumphant, the church triumphant. Ito yung mga bininyagan, mga miyembro ng Santa Iglesia na nandoon na sa langit, na nakikita nila ang Panginoon at meron silang tinatawag na beatific vision. Mga bagay ito na hindi natin kayang ipaliwanag ng ating mga human explanation, but these are glimpses of heaven which are given to us, which we cherish by faith, by hope, and by love. Sabi nga ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay mapaparam, subalit ang matitira sa atin ay ang pagmamahal, pag-ibig, at pananampalataya. At sa lahat ng ito, ang matitira ay ang pagmamahal.